Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, welcome back po sa ating 365 daily devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today is ano ang bagong langit at ang bagong lupa, and mayroon po tayong concept na new heaven and new earth. The new heavens and new earth mean that world is being changed and renewed through Jesus, not destroyed. It shows that the old way of relating to God under the old covenant has ended and the new covenant has begun. This change is spiritual and covenantal, not physical. The fire and shaking are the pictures of God's judgment and cleansing, not the end of the planet. It points to a restored world where God lives with His people and everything is made new under Christ's rule. At may kita po natin to sa Revelation chapter 21 verse 1. And then I saw a new heaven and a new earth. For the not heaven and the first earth has passed away and there was no longer any sea. Sa Tagalog naman po, at nakita kong isang bagong langit at ang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na, at ang dagat ay wala na. Ngayon naman po, i-share ko naman po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Sisimulan po natin sa teaching. First teaching po, creation will be liberated, not obliterated. So, yung creation daw po pala, hindi po siya, gawa po siya talaga ng ating Panginoon. So, Kristo yung pagbabago ng mundo at hindi yung masasabi natin na gawa-gawa lang, dahil nasa Biblia po na masasabi na sinabi ng Panginoon sa Kristo, nagagawa siya ng bagong langit at bagong lupa. Ngayon naman po sa second teaching na po tayo, creation will be renewed and replaced. So, yung mundo po natin, magkakaroon po siya ng panibagong mundo, at yung panibagong mundo na po yun, mawawala na po ng dagat, dahil sinabi ng Panginoon sa Kristo sa dagat, doon po maraming namamatay na tao araw-araw. And ngayon po sa third teaching po tayo, creation is now in the process of renewal. So, yung pagbabago po pala ng ating mundo is into process na po siya. So, binabago na ng Panginoon sa Kristo yung ating mundo sa pamamagitan at sa pamamaraan na alam niya. Ngayon naman po, dadako na po tayo sa ating application. First application po, believe that God is our restorer, not destroyer. So, maniwala tayo na ang Panginoon sa Kristo na siya ay binabago yung mundo at hindi destroyer or naninira ng mundo na mayroon tayo, dahil siya ngayon Diyos na gumawa nito at may lalang, so siya lang din yung may kakayahan na baguhin yung mundong ginawa niya. Ngayon naman po sa second application na tayo, take care of God's creation, it is not in vain. So pangalagaan po natin yung ibinigay sa atin ng Panginoon na mundo, and huwag natin sasayangin yung pagkakataon na binigay sa atin ng Panginoon dito sa mundo upang mabuhay tayo. Ngayon naman po sa third application, seek to understand prophecies biblically. So, kailangan natin pag-aralan at intindihin, unawain yung nasusulat sa Biblia na sinulat ng ating mga ng propesiya ng Panginoon sa Kristo, na kailangan natin paniwalaan lahat ng nakasalalad doon, dahil ayon ay salita ng Panginoon at hindi siya dula-dula man lang. At ngayon po, dadako na po tayo sa ating discussion. How does the vision of renewed earth inspire you to live with a purpose today? So, sa akin po, nai-inspire po akong mas mabuhay pa or baguhin yung sarili ko, dahil mas gusto ko pang makita yung gagawing mundo, yung bagong mundo ng Panginoon sa Kristo, kung paano niya babaguhin yung mundo, at syempre yung ugali na rin ng mga taong ilalagay niya sa gagawin niyang bagong langit at bagong lupa. Ngayon po sa alternative question na tayo, what have you learned from this devotion? So, ang natutunan ko po sa ating devotion ngayon is dapat maging grateful tayo sa lahat ng bagay na mayroon tayo ngayon, dahil lahat ng bagay na yun ay pwedeng magwakas sa pamamagitan ng Panginoon. So, ipagpasalamat natin palagi sa Panginoon lahat ng bagay na mayroon tayo, pati na rin yung nakakakain tayo na 3 beses sa isang araw, at minsan nga higit pa, diba?
Ngayon naman sa second alternative question, how can you practically apply our devotion? So ma-apply ko po ang ating devotion sa sarili ko sa pamamagitan ng pag-iintindi at pag-unawa na lahat ng nasasaad sa Biblia hindi kailangan isalungat yung sabihin ng tao na dapat kung may sabihin man sila, hindi na natin sila dapat paniwalaan dahil alam natin na nasa Biblia yung lahat at dun lang tayo maniniwala. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.